Moss Motovlog. Kamusta mga bossing, no? Hindi na natin patatagalin tong video na to dahil alam ko napakaraming fans na to at walang Pinoy o motorcycle rider na hindi nakakilala dito. Para sa mga baguhan, ito ang Mio i125 pero kahit baguhan ka, madali mong maiintindihan bakit ang Mio ay isa sa mga number 1 motorcycle sa Pilipinas hanggang ngayon po ay nananatili dito sa market. Hindi po binagong specs nito, ganun pa rin po siya. Kulay lang po ang nabago rito. Pero for the sake of the mga baguhan, mga bossing, no? At sa mga naghahanap ng motor na walang idea sa motor na ito, pag-uusapan din po natin yan ng kaunti. At tingin ko dapat yung malaman yung mga importante lang dito sa motor na ito na hindi mo na kailangan ng mga komplikado pang mga specs. Kailangan mo lang ng pang araw-araw na motor, pang trabaho, pamalengke, pang sundo sa eskwela, pang sundo sa jowa, at kahit pang long rides, pwede rin. Kulay lang po ang binago dito. Meron pang dalawang kulay na hindi tayo maipapakita dito. Siguro sa mga susunod na video, lagyan lang natin ng montage. Pero itong kulay na puti lang muna ang pag-usapan natin mga bossing. Ano? At para sa mga buguhan, punta tayo sa specs. Ito ay 125cc. Ito po ay naka-air-cooled at 2 valves po ang makina na kayang sumipa ng mga 9.5 horsepower. Doon lang po siya naglalaro. Mababa lang horsepower nito. Ito po isang automatic scooter. Hindi mo kailangan ng declutch, decambio, wala pong ganon. Piga ka lang po ng silinyador. At itong kulay na to na inilabas, ano, napakaganda niya. May pagka-glossy white po ang datingan nito na nagre-reflect din yung kulay niya sa liwanag. Ganyan-ganyan po kung nakikita niyo sa video. Ano, ganyan po talaga yung kulay niya. Hindi siya matte white, kundi yung parang pagka-glossy niya is nagre-reflect o nag-iiba-iba base sa liwanag na binabato sa motor na to. Ang ganda, no? At yung mga decals, may color green, yellow, tapos nakikita niyo naman yung mugs niya, mga bossing, ano? Ano siya, parang yellow green ang dating niya. Hindi po siya actually yellow green po ang dating niya. So ang ganda, no? Pag nagparehisto ka, ganitong kulay na yung ipapa-register mo, para hindi ka na magpa-modify pa ng kulay ng motor, ano? Lalo na sa mugs. Pagdating sa mugs, ang dami nag-iiba ng kulay. Pero dito, hindi mo na kailangan yan. Sa grab bar naman sa likod, mga bossing, naka-ano siya, matte black po yung kulay niya. No? Tapos, syempre, yung panel, basic lang po yan, mga bossing. Walang mga fancy electronics. Ganun-ganun pa rin po yung tapakan ng angkas. Walang pinagbago po. Meron po din yang park brake lock. Halimbawa, nag-park ka sa mga elevated na lugar, no? Pwede mong i-preno yung likurang gulong. Stable na siya. Hindi siya basta dadaos-dos pababa. Magandang features din niya, lalo na kung elevated yung lugar. Naka-disc brake sa harapan, drum brake sa likod. Siyempre, ang ilaw niyan all the way. Ano po yan? Bulb type. Para sa mga buguhan, masasuggest ko itong Mio dahil nga ako po owner din ng isang Mio. At ginagamit ko yung Mio ko sa loob ng mga 9 years na rin, no? Sa ngayon, wala pa po akong pinapalitan sa Mio ko. Kahit yung black niya, hindi po siya pinapalitan pa. Yun nga lang, syempre katagalan nga, naging issue din dito yung pagbabawas ng langis. So, issue yan, lalo na sa mga motor na Mio na matatagal na. Pero pag bago pa, hindi mo pa mararamdaman yan na nagbabawas ng langis ng motor mo. Siguro pag umabot na ng mga 80,000 kilometers, dun mo mararamdaman na medyo nababawasan na yung langis mo pag nag-change oil ka. So, ang diskarte, halimbawa, kung mapapansin mo na nagbabawas na yung langis mo, halimbawa, kung ikaw ay isang delivery rider, no, at araw-araw mo ginagamit yung motor, siguro tingnan mo agad yung level ng langis mo pagka halimbawa, nasa mga isang buwan na ginagamit mo yung motor, no? Tingnan mo agad yung level. Pagka hindi pa siya talaga bumababa yung level, tuloy mo lang yung gamit, no? Pero kung bumaba na yung level, mga bossing, so ang bibili mo kasing langis dapat yung 1 liters na po. Para halimbawa, bumaba na yung langis, yung natira, kasi 800 ml lang po yung ano nito kapasidad ng change oil nito. So yung may matitira ka pang 200 ml. So pagka tiningnan mo yung level ng langis mo sa dipstick at wala nang langis na nakikita ka, pwede mo nang isalin yon, ano? So pag nasalin mo na yon, takbo ka ulit. Tapos pagka halimbawa dumating yung panahon na yung araw na pag tiningin mo wala na ulit, tuyo na ulit, doon na yung time na mag-change oil ka na.
Ano, ganun na lang yung discarding gagawin mo. Pero matagal pa naman bago nagbabawasan langis ito. Mapapansin mo yan. Ako, napansin ko na mga 80,000 kilometers na yung tinatakbo ng motor ko. Doon ko napansin na nagbabawas siya. Pero, ang kagandahan nito, wala siyang usok, ano? Hindi siya, wala siyang sign na humahalo yung langis dun sa combustion. Wala eh. Kasi kung mangyayari man yun, eh mag-uusok itong motor ko. Pero sa kagandahan naman, eh wala siyang usok. Yun nga lang, talagang nagbabawas po siya ng langis, which is ayaw nating dumating sa punto na matuyuan mismo. Na kung saan pag natuyuan ang ating langis, pwedeng maapektuhan ng ating makina. At syempre, pagka ganun, eh, mas mapapalaki yung gastos natin. Pero imaginein mo ako, sa akin kasi 80,000 kilometers, mahaba-habang takbuhan na po yun para sa isang motorsiklo, no? Kumbaga, gamit mo na siya. Halos nasagad niya na sa limit na, no? Yung motor, yung kapasidad ng isang makina na dapat nga supposed to be nag-uusok na yung engine, at pagka nag-usok na, syempre nagbabawas ng langis, at yan po ay kailangan palitan ng block. No, block lang naman o kaya naman yung piston ring lang. Kung hindi naman sira yung cylinder wall. Alam niya ng mga mekaniko, mga bossing. Ilang taon na kasi yung motor ko, 9 years na rin po kasi, ano. So napansin ko nagbabawas ng langis. So ganun lang ginagawa ko. Wala naman siyang usok, yung nga lang nagbabawas pa. Pero kumbaga, na-maintain ko siya sa ganun. No, hangga't hindi siya umusok, hindi ko to papalitan ng block. At wala pa po akong pinapalitan dito, kundi mga belt lang. 2 beses lang po ako nagpalit ng belt dito sa loob ng 9 years. Po, grabe yun 2 beses pa lang. At yung sa bola naman, syempre, depende sa'yo. Depende yung pag-maintenance mo kung paano mo gagawin yung pagpapalit ng bola. Tapos yung langis, ayan, number 1 yan. Tapos gulong, yun lang. Yung mga basic lang, at napakaraming tutorial. Kung di ka marunong, punta ka sa YouTube, kahit saan sa internet. Ang daming tutorial nito. At ang daming pyesa ng Mio, dahil nga matagal na po ang Mio. 2016 yung ganitong M3 version lumabas po. So mula noon, 10 years ago na rin po. Ito pa rin po yung kulay at disenyo. Ito pa rin yung disenyo pala. Kulay lang po ang binabago dito sa Mio na to. Kaya maasahan mo yung makina na talagang matibay, maasahan, walang overheat. Air-cooled pero hindi ka ititirik sa daan, no? Napaka-basic lang naman ng langis na issue nito na nagbabawas. Halos lahat naman ng motor Yung ibang ang motor nag-uusok na Pero kahit ano man mangyari sa motor mo, ang kagandahan sa Mio, napakadaming pyesa dahil sa tagal na nga sa market. Hindi pwedeng wala kang pyesang makikita. Kahit sa labas ng kasa, meron, mga bossing. So talagang napaka-reliable, maasahan din ng makina nito. At pwede mong gamitin pang araw-araw, kung saan mo mang gusto pumunta, pang long rides. Nagamit ko na rin yung motor ko, pang long rides. Para sa mga newbie, beginners, pangkalahatan na nga to kung tutuusin no? Wag lang sa mga off-roads di ba? Sa mga bundok. Kumbaga, eto na. Kaya nga sumikat yung Mio, mga bossing, no? Kilala ng bawat Pilipino. Kahit mismong taga Honda, nagkamali pa nga nung tinatanong siya anong paborito niyang motor. Ang nasagot niya, Mio. Di ba nakakahiya? Kasi sobrang sikat kasi ng Mio. Mula noon hanggang ngayon, sikat ang Mio dahil nga sa kanyang forma, tindig, maporma siya. At bukod doon, matibay din at maaasahang makina. Yan po ang Mio, kaya tumatak yan sa bawat Pinoy. Yun nga lang, sa panahon ngayon, halos nilalamon na nga rin ng Click ang benta nito no? Click talaga yung naging number 1 ngayon. Gusto ng mga generation ngayon yung design ng Click. Pero ito yung mga motor ng mga tito-tita natin. Ito yung Mio na napakasimple, napakadaling i-maintenance, walang masyadong mga fancy electronics, walang masyadong mga abubot, no? Kahit bata, kayang i-maintenance to Okay mga boss, ito yung aking MIUI 125 na sinasabi ko sa inyo. Ito yung mga ginagawa ko na basic maintenance dito. 9 years na nga pala to, 2018 model nakuha to. 2018 ko nakuha. Nasa 85,000 kilometers na yung tinakbo niyan. Ayan So may mga time na hindi ko siya nalagyan ng speed cable. So mga 2 taon na rin hindi na binilagyan ng speed cable yan. Kaya approximately mga 100,000 plus na yan kilometers. So pakita ko sa inyo yung ginagawa ko sa inyo pagka halimbawa nag-aano ako, nag-change oil. Buksan lang natin. Ito ginagawa ko. Siyempre, gaya ng sabi ko sa inyo, nagbabawas na siya ng langis, no? Pupunta tayo dito sa dipstick. Sensya na kayo, hindi nalilinisan to, pero laging maintenance to, hindi lang nalilinisan.
So ayan, kagaya niyan, ngayon ko lang ulit titingnan to. Siguro lampas isang buwan na rin nung nag-change oil ako. So ngayon ko lang ulit titingnan. So ang binibili kong langis is lagi 1 liters. Kahit anong langis basta pang scooter. Kagaya niyan, no. Meron pa. So double check lang natin, wait lang. Tanggalin natin. Isa pa. Baka ano lang Isa pa, ayan malinis na. So yun, kita nyo, meron pa po siya. So sa case na yan, hindi pa ako magpapalit ng langis, no. Actually mga 100, isang buwan ko pa lang siya ginagamit yung motor. At siguro mga tinakbo niyan, siguro mga ilang kilometers lang. Dahil mga time na to hindi pa naman ako masyadong nagbabiyahe. Pero pagka halimbawa na pag tinusok ko yan at walang langis na lumabas doon, yung 200 ml na natitira, isasalin ko dyan. Tapos pagka halimbawa yung sinalin ko dyan, natuyo na uli yun, yun yung time na mag-change oil na ako. So ganun ang ginagawa ko, no? Ganun lang ginagawa ko dito sa Mio. Tapos hindi naman siya naglo-lose compression, wala naman, kasi tutusin wala naman siyang usok. Hindi naman siya nag-uusok Buksan natin one click pa rin siya. Yan. Tingin ko, ngayon ko lang napansin to. Tingin ko mayroon na rin siyang usok pero napakakonti. Malabas na yung mga carbon dito. So ito na yung indication na kailangan na natin magpalit ng block. So mas lumalala na yung ano niya. So mapapansin nyo kasi pagka halimbawa ganun, hindi nyo pinalitan ng ano yan, ng block or piston ring, maglo-lose compression yan So mapapansin nyo hinahatak nyo. Pero sa case ko, malakas pa rin naman siya humatak. Tumatakbo pa rin siya ng 100. Pero yung mga ganito, as preventive maintenance, kailangan talaga palitan mo na to. Kumbaga budgetan mo na. Ayan Makarbon na siya.